Samahan niyo ako maglinis ng favorite spot ko dito sa bahay. Tag-ulan na naman at ang sarap magpagulong-gulong dito sa sofa namin. Hindi ko alam kung nakwenta ko na dati akong kasambahay. So yes po, after ko graduate ng high school, nag-apply ako bilang kasambahay. So I think I was 16 years old back then at meron din akong inalaga ang dalawang bata, si Hannah at si Yesha. So kung tatanungin niyo kung bakit sa dinami-rami ng trabaho, bakit kasambahay pa yung napiling pasukan ko, yun ay dahil napakamahiyain ko noon. Una talaga ako natanggap sa karinderya pero hindi ako nakatagal doon. Bali isang araw lang tas nag-resign na ako kinabukasan. Pero sobrang hirap talaga ng buhay namin noon. So kailangan ko na magtrabaho kaya si mama pinasok na lang niya ako sa kakilala niya bilang mag-aalaga talaga ng bata. Ang usapan, stay out talaga ako pero nahihirapan kasi talaga akong gumising ng alas 5 ng umaga tapos pupunta ako dun sa bahay kasi medyo malayo-layo siya so lalakadin ko siya kaya nag-decide na lang ako mag-stay in. Pero sa pag-stay in ko, dapat tutulong ako sa gawaing bahay so hindi ko in-expect na pag nag-stay in pala ako, gigising na ako ng instead of 5, magiging 4 a.m. na siya. At alam niyo kung anong pinakamahirap na trabaho? Yun, maging kasambahay at mag-alaga ng bata. Pero dahil sa pagtatrabaho ko sa napakagandang bahay na yun, marami akong mga natutunan na magandang bagay. Nung nagtatrabaho nga ako sa bahay na yun, tuwan-tuwa ako sa sofa nila kasi napakaganda. Pero madalang ko silang makitang nakaupo doon, so akala ko talaga that time, pan-display lang yun or pag may bisita. Sa totoo lang, yung dining table nga lang yung gamit na gamit namin doon kasi doon lang kami nagkikita at nagkakausap. Tapos pag umupo sila sa sofa, saglit lang tapos tulugan na din. Pero ngayon may sarili na akong anak at may trabaho na ako, naiintindihan ko na kaya pala sila hindi makaupo doon ay dahil busy sila. Na kung uupo lang sila at magpapagulong-gulong sa sofa ay hindi sila kikita ng pera. Ngayon natupad ko na rin na magkaroon ng magandang sofa. At talagang napakabuti ng Panginoon dahil nai-enjoy ko yung sofa namin habang kumikita ako ng pera. Kaya ikaw wag kang susuko. Trabahuhin mo yung pangarap mo.